Kanino ba ang batas na sinasabi nila? Para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas nga ba ay para sa lahat o para lamang sa mga taong maraming pera? Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Anumang oras ang papanood po ng ating mga kababayan ang ating pong video. So, good morning, lalong-lalo na po sa mga kababayan po natin sa abroad na lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo po ay mayroong mahalagang pinag-uusapan dito po sa ating programang Reaction Mo, Birado Ko. Okay, sa ating pagpapatuloy, binabati muna po natin ang lahat po ng ating mga magigiting na alagad ng batas, lalong-lalo na po ang ating mga kapulisan na nandyan ngayon sa mga rally, maging ating mga kasundaluhan at ang iba pang mga ahensya at syempre ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At syempre kay General Torre. Okay. Dun sa mga kababayan natin na hindi natin nabati, pasensya na po kayo mga minamahal kong mga kababayan kung hindi ko po kayo nabati dahil alam nyo naman po siguro na ang oras po ng inyong lingkod medyo kapos po pagka medyo busy po tayo, no? Okay. So, pero ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, syempre bigyan natin ng daan yung ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga kababayan po natin na lagi pong sumusubaybay sa atin. Hinahanap ko yung nagpapagrate ng nagpapabati sa kanyang birthday. Hindi ko natuloy makita Pero ganoon pa man sa kababayan natin na lagi pong sumusubaybay. Salamat po sa inyong patuloy na pakikisa dito po sa ating programa, Teka lang hanapin ko lang po saglit. Baka makita ko pa Okay, pero ganun pa man, good morning po kay Bravo, Bravo tuloy. Sino ba to? Evelyn Goyal. Okay, good morning po sa iyo kapatid. Maging kay Pelisa Noque. Okay, maging kay Emil Yes Laba. Okay. Maging kay Mera Sweet Tayaw. Okay. Maging kay Linda Wangkay. Okay. Maging kay Jel Tigmo. Okay. So, hinahanap ko dito yung may birthday Hindi ko makita. Ano ba yan? Nakakahiya tuloy. Okay, pasensya na po talaga. Pero ganun pa man, happy birthday po sa ating kapatid. Nakalimutan ko tuloy yung niya. Pero ganun pa man, hayaan nyo. At pagka tayo po ay hindi busy, alam nyo naman po, wala pong problema sa pagpapabati dahil yan po ay ating kinatutuwa, So, ganun pa man, salamat po sa ating mga kababayan, Okay, pag-usapan po natin, mga minamahal ko mga kababayan, ito pong ngayon ay September 21 na kung saan ay i-celebrate yung ilan na ba? Nakalimutan ko Pero ito yung araw na kung saan yung sinasabi nga na People Power EDSA Revolution, pinagdiriwang Pero alam nyo, hindi po dapat ipagdiwang yun Kasi bakit ko sinasabi? Sa totoo lang yung EDSA Revolution na yun wala namang nangyari. Buti sana yung ginawang EDSA Revolution na yun pagkatapos ay humigit pa ng masigit pa na ang bansa natin naging powerful.
Hindi naman po simula po nang napatalsik ang Marcos, kung gaano tayo kataas, halimbawa, ang taas ng, kasi kabilang tayo sa pinakamalakas pinakamayamang bansa noon. 'Di ba? Panahon ni Marcos, kabilang tayo. Pinakamaunlad na bansa sa Asia. Ang nangyari, nung nakuha na nung mga gustong mang-agaw yung kapangyarihan ng mga Marcos, imbis na tumaas at humigit pa, ayun. Ito nga sinasabi natin dito, sabi nila, kaya kukunin nila, kaya aagawin nila yung kapangyarihan sa mga Marcos, para daw guminhawa ang mga Pilipino. Guminhawa ba? Umunlad ba? Mula sa halimbawa na lang, 90% tayo na isa sa pinakamayamang bansa sa buong mundo. Ba ngayon imbis na 90% pa rin, imbis na tumaas, maging 100%, naging 9% na lang. Ito yung sinasabi natin, maraming gustong maging siya, yun. So, ibig sabihin ko, maraming gustong umangkin ng kapangyarihan. Ang problema, hindi naman nila kayang gampanan yung kapangyarihan. Kumbaga sa Bisaya, ako-akoon ba? Gusto niyang maging tulad niya, yun. Ang problema, gusto niyang maging tulad yun, hindi naman siya magiging katulad nun, dahil iba naman ng prinsipyo nun, at iba din yung kanya sa prinsipyo niya. Alam nyo, hindi ko naman sinasabing hindi natin kaya yung ginagawa ng iba. Pero, merong kinakailangan yung posisyon mo, nakabatay sa ugali mo, sa pag-iisip mo. Di ba? Kagaya nung kay Sara. Inangkin niya yung kapangyarihan bilang DepEd Secretary. Biro mo ba naman, ang kinin niya, kunin niya, lakas-lakas ng loob niyang kunin, kabandang huli, biglang inamin, kaya pala nagkakapalpak-palpak yung kanyang pamumuno sa DepEd dahil inamin niya. Nung pumalpak na, nagkabukingan na, nagkaroon ng kabulilyaso. Anong sabi ni Sara Duterte? Pasensya na kayo, wala kasi akong karanasan Utang inang malandi na yan. Alam pala niyang wala siyang karanasan sa paghawak sa DepEd. Kinuha niya. Ngayon na hindi na siya makakakuha ng confidential fund, intelligent fund, biglang sabi, pasensya na kayo, hindi ako marunong talaga magdala ng DepEd. Tangina, sarap hatawi ng bangko ang yawa. Kaya naman pala kinuha lang niya yung posisyon na yun, nagpumilit na magkaroon ng isang posisyon para magamit niya, para makakuha siya ng confidential fund at intelligence fund. Nung hindi na siya binigyan, ayun na. Walang dalawang isip na nag-resign. Hindi nagdalawang isip kasi wala na siya makukuha Isip-isip niya, wala na akong pakinabang dito sa DepEd na to, wala na akong makukuha dito, nalaman na yung katiwalian ko Pero biro mo, pag nagsalita ngayon, akala mo ang linis ng yawa. Pag nagsalita, akala mo wala siyang malaking krimen na ginawa sa buong bansa. Sa totoo lang, walang pinagmana yan sa kanyang ama na akala mo'y napakalinis. Alam niyo, mga minamahal ko mga kababayan na noon, itong mga Duterte, itong mga ulupong nila, itong mga aso nila, sa totoo lang, itong kanilang pawelga-welga ngayon, 21, nakikisabay lang huyan. Nakikisabay sila sa mga dilawan, pinklawan, para lang sabihin, marami ang gustong mag-resign si Marcos. Ang problema, dati nang nagsabi o pinasiuna na sinabi po ng mga dilawan o ng mga pinklawan na ang kanilang pagwewelga hindi dahil sa para patalsikin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para pumalit si Sara. Dahil alam naman po natin, inamin naman po yan ng mga dilawan pati ng mga pinklawan na kung tatanungin sila bagamat hindi sila maka-Marcos, kung papipiliin sila Marcos ba o Sara, Marcos po sila, mga minamahal ko mga kababayan. Kaya ang gagawin lamang po dyan ng mga Duterte, sasabay lang sila para kunyari marami sila. Estilo po yan ng mga bulok. Kung talagang marami sila, talagang gusto nilang paltalsikin ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., bakit hindi sila magwelga ng sa kanila para malaman kung gaano sila karami? Bakit kailangan nilang sumabay sa mga dilawan at sa mga pinklawan?
Alam nyo na style, lalo na sa Eric, yung mukhang apuputamos, na hindi ko malaman kung anong uri ng tao yan. Ba'y halimaw? Yan ba yung natira doon sa mga kalaban ni, doon sa Ghost Fighter? Ewan ko ba? Di ba? Oh, ito yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Pero kung titignan po natin, sa totoo lang may sinabi po si Tito Soto. Ewan ko lang kung nandito po sa aking, kung naitabi ko, meron pong naging pahayag si Tito Soto. At ang sabi niya dito, ito mga kababayan, sabi niya, sabi dito sa balita po, yan, post po ito sa Facebook, sabi dito, Senate President Tito Soto, sinabing mas malaki ang anomalya sa flood control sa administrasyong Duterte. O, biro mo. O, pero pag nagsalita yung magkakapatid ng mga Duterte, akala mo, hindi mas grabe yung ginawa nila. Hindi mas grabe yung ginawa ng ama nila. Hindi, sa totoo lang, sisigundahan ko lang to. Sa totoo lang, okay, dito po sa ating screen, mga minamahal ko mga kababayan, makikita nyo po dito. No? So, ayon po dito, kasi para mamulat lang po ang taong bayan kung sino ba talaga ang mas maayos o sino ba talaga ang mas totoo, mas magaling at mas matalino at makadiyos makatao na presidente. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ba? O yung demonyong nakakulong na ngayon doon sa impyerno? Okay. Sabi po dito, si Rodrigo Roa Duterte ang ika-16. O, biro nyo, yung natugma pa dun yung 6, meron ng demonyo yun Ika-16 na Pangulo ng Pilipinas ay nagkaroon ng mga proyektong may mga issue ayon sa ilang mga ulat. Hindi po to gawa-gawa lang. Kasi ito po mismo, ang gagal na po mismo ang nagsasabi. Okay. Ito po ay hindi po katang isip lamang. So ayon dito, paglaban sa illegal na droga, pag-usapan natin yan. Ito, sabi dito, bagaman isa ito sa mga pangunahing layunin ni Duterte, maraming kritisismo ang natanggap dahil sa mga pagpatay sa extra judicial killings at paglabag sa karapatan pantao na kaugnay nito. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, kung tatanungin ko kayo, ano ang mahalaga? Buhay o mga bagay? Siyempre, sasabihin ninyo buhay. Tama kayo. Ngayon, kung tatanungin ko kayo, damit o katawan, ano ang mas mahalaga? Katawan. So, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, wala naman tayong problema doon sa kanyang paglaban sa droga. Ang problema, itong nakakatawa dito. Nung pinapatay niya yung mga biktima ng mga Chinese drug lord na ito, ang tanong, sino-sino ba yung mga Chinese drug lords na ito? Sila Michael Yang lang naman po. Si Alan Lim. Patay ka, bakit? Ano bang kaugnayan ni Duterte? Malaki. Unang-una, kung maalala ninyo, etong si Michael Yang ay hindi po totoong Pilipino. Pero bakit siya naging economic advisor? Kasi ang sabi ni Duterte, Pilipino. Pero natuklasan na mismong kapatid po o nakakatandang kapatid ni Michael Yang na nagsabi na hindi sila pure Pilipino. At wala silang ni isang dugo, kahit katiting na dugo bilang isang Pilipino. Pero bakit nagawang traidorin ni Rodrigo Roa Duterte ang mga Pilipino at sinabi niya na ito ay Pilipino at ginawa pa niyang economic advisor na samantalang ayon sa konstitusyon ng ating bansa na bawal magkaroon ng isang opisyal ng ating bansa kapag siya ay hindi talaga born Pilipino. Doon pa lang may kasalanan na siya. Doon pa lang may katiwalian na siya. Doon pa lang may pambubudol na siya. Tama? Bumalik tayo doon sa droga. Nung pinapatay niya yung mga biktima ni Michael Yang ni Alan Lim, kalunos-lunos po ang sinapit ng ating mga kababayan na naging biktima lamang ng mga ito, ni Michael Yang at ni Alan Lim.
na kung saan ay lagi pong kasama, nasa likuran palagi ni Rodrigo Roa Duterte saan man siya pumaroon. Lalong-lalo na kung siya ay paruot pa rito sa China. Nakita ninyo? Habang kalunos-lunos ang sinasapit ng ating mga kababayan na nakakatanggap ng kahit anong mga pang-aapi mula sa mga kapulisan, pang-aabuso, sa pamamagitan ng pagpatay na hindi dumadaan sa proseso, si Michael Yang at si Alan Lim na naghahasik ng shabu sa bansang ito ay buhay na buhay. Alagang-alaga ni Rodrigo Roa Duterte. Diba? Kaya palpak, anong nasabing palpak? Unang-una, kaya palpak yung kanyang war on drugs. Ang pinatay niya yung mga biktima, hindi yung mga namimiktima. Klaro po yan. Saka nakakita na naglilinis na ang inuna niyang linisan yung labas kaysa sa loob. So ibig sabihin, para maging malinis ang bahay mo, doon ka muna sa loob. Para pag kayong mga basura, mga kalat sa loob ay nailabas mo na, pwede mo nang isirado at pwede ka na maglinis sa labas para nang sa ganon, malinis talaga. Pero bakit naging palpak? Unang-una, natuklasan ng NBI, natuklasan ng Senado, natuklasan ng Kamara na ito si Michael Yang ay siya palang pasimuno, kasabwat si Paulo Duterte, maging si Mans Castro, na nagdadala ng shabu, tuloy-tulinadang shabu, nagpapapasok ng shabu sa bansang ito na dinadaan sa custom. Ngayon, paano nasabing palpak ito? Dahil unang-una, hindi naman talaga nawala yung droga eh. Nawala ba? Hindi. Hindi nawala ang droga. Dahil kung talagang totoo at desidido si Duterte na mawala ang droga, dapat ang tinanggal niya yung ugat. Dapat ang tinanggal niya yung puno, hindi yung mga naging bunga ng puno. Tama? Kaya nga, yun ay sinasabi nga ni De Lima na yun ay peke. O sinasabi din ni Senador Antonio Trillanes, yan ay peking war on drugs. Kasi totoo naman. Peke na nga, may ginawa pang pang-aabuso sa ating mga kababayan. Alam nyo, yung katumbas ng mahigit 30,000 katao na yan ay hindi mababayaran ng trilyon-trilyon. Kahit naman siguro sinong tao, kahit sabihin mo pang, sige, patayin kita ngayon, bigyan kita ng 100 trilyon, walang magsasabing, sige. Baliw lang ang gagawa nun. Kaya nga, sa lahat na naging pangulo na masasabi nating pinakahayop, pinakawalang niya, si Duterte na. Tingnan nyo, paano ko sinasabing walang niya? Tingnan mo, nung si Sara Duterte nagkasala, anong hinihingi nila palagi? Due process. Nung si Kibuloy ang nagkasala, anong hinihingi nila? Due process. Nung si Duterte ang nagkasala, anong hinihingi nila? Due process. At tanong, binigay ba yan nila doon sa mga naging biktima lamang ni Michael Yang at Alan Lim? Binigay ba nila yon yung due process na yon? Hindi. Pinapatay na parang mga aso, parang mga hayop. Tapos ngayon kung manghingi sila ng due process dahil ba mayaman kayo? Dahil ba kayo may kapangyarihan? Due process ang gusto ninyo? Pero yung mga mahihirap na walang kalaban-laban, walang kaalam-alam, walang kapangyarihan, walang kahit ano, pinatay nyo na lang ng ganun-ganun. Yes, sa mga Duterte, hindi mahalaga ang buhay ng iba. Ang mahalaga lamang ang buhay nila o buhay ng pamilya nila. Dahil wala silang pakialam sa mga dukha. Wala silang pakialam sa kinabukasan ng iba. Wala silang pakialam kung ano ang kahihinatnan sa buhay ng iba o ang buhay ng mga kabataan na iiwanan ng kanilang mga pinapatay. Ang importante yung mga anak nila, yung mga kamag-anak nila, mayayaman, mapipera, may bodyguard, kahit ano nasa kanila. Diba? Ito pa. Base dito. COVID-19 response. Okay, sabi dito, ang pagtugon ng pamahalaan ni Duterte sa pandemya ay nakitaan ng kakulangan sa paghahanda at mga aligasyon ng korupsyon na nagdulot
ng pagtaas ng employment at gutom sa bansa. Tapos ngayon kung siraan nila ang ating Pangulo, ganun-ganun na lang. Samantalang dito mismo, nakalagay na punong-puno ng kakulangan si Duterte sa kanyang paglilingkod sa taong bayan. Dumadanas ng gutom ang mga Pilipino noong mga panahon na yun. Samantalang si Michael Yang ay nakakapagnakaw ng bilyon-bilyon sa pamamagitan ng Parmali. Tama? Habang sila ay namamayagpag, yung mga tao niya namamayagpag sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Habang napakaraming mga taong nagugutom ng mga panahon na yun. Diba? O, ito pa. Pagsugpo sa korupsyon. Ito na. Sa kabila ng pangako na sugpuin ang korupsyon, may mga aligasyon ng korupsyon sa loob mismo ng pamahalaan ni Duterte. Hindi po galing sa akin to, mga kababayan. Pwede nyo po itong i-search. I-search ninyo. Lalabas at lalabas po yan. Dahil lahat po ng naging balita ng mga panahon na yon, nakasave po yan kay Google. O nakasave po yan sa Facebook, nakasave yan kahit saan. Hindi po mawawala yan. Biro mo ha. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Sabi nito, susugpuin ko, galit ako sa kriminal, galit ako sa puro galit na lang siya eh. Galit siya pero ang katotohanan, sabi nga ni Percy Lapid, para malaman mo kung totoo ang sinasabi ni Duterte, baliktarin mo. Pag sinabi niya galit siya sa addict, baliktarin mo yan, tuwang-tuwa siya sa drug lords. Pag sinabi niyang galit siya sa kriminalidad, alam na, tuwang-tuwa siya sa mga korap. Diba? Kaya nga pinapatay ni Rodrigo Roa Duterte si Percy Lapid eh. Dahil natumbok, nakuha ni Percy Lapid yung sikreto ni Rodrigo Roa Duterte kapag siya'y nagsasalita. Kaya para hindi mahalata, hindi malaman ng lahat yung kanyang sinabi, pinapatay niya ito. Diba? Magaling. Para hindi makuha yung kanyang sekreto, yun ang ginagamit niya. Alam niyo kung naging ganyan lang din ang ating Pangulo, malamang wala na yung mga nagwiwelga-welga na yan. Dahil sa sobrang bait ng ating Pangulo, mapagbigay, hindi kriminal, ayun. Inaabuso, namamayagpag itong mga DDS na kahit ano lang ginagawa nila, pinagbibigyan sila. Pero kung panahon ito ni Rodrigo Roa Duterte, ganyan ang kanilang ginagawa, baka ni isa sa kanila walang maiwan. Sa totoo lang. Kasi yung 30,000 nga eh, na walang kamalay-malay, hindi man lang nga alam kung anong mangyayari sa kanya sa araw na yan. Bigla na lang namatay. Hindi nga nagdalawang isip yung demonyong yun eh. Yun pa kayang gagawin. Diba? Marami ang nagtangka na tanungin o asisain si Duterte. Kahit nga si Senador Dick Gordon, walang nagawa. Nakatanggap ng pagbabanta sa kanya. Diba? Oo. Kaya napakapalad lang ng mga nagwiwelga-welga nito, naninirang ito dahil sobrang bait talaga ng ating Pangulo. Kaya sinasabi nga nila weak leader eh. Paano kaya kung gayahin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung ginawa ng kanyang ama? Baka sabihin ninyo, anong English ng tutong? Diba? So, ito, mga minamahal ko mga kababayan, ito pa. Yung usapin po na yan, yung kaya nangyari po itong kaguluhan na ito, etong mga rally-rally na to, dahil po sa isiniwalat po mismo ng ating Pangulo yung katiwalian. Lalong-lalo na po yung katiwalian dyan po sa DPWH. Nung nalaman po ng ating Pangulo na may malawakang katiwalian sa DPWH, kumilos po siya. Anong ginawa niya? Na hindi nagawa ng nakaraang administrasyon. Nung nalaman niya na mayroong katiwalian ang DPWH, agad po na nagpunta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. doon sa lugar na yon na kung saan sinasabing mayroong ghost project. Nung napuntahan niya yon, hindi lamang po doon nagtatapos yun. Pumunta po siya at nangalap pa siya ng ibang mga impormasyon
ebidensya para mapatunayan niya sa sarili niya na dapat nga siyang kumilos bilang isang pangulo ng ating bansa para papanagutin ang mga may kasalanan sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Ngayon, nung natuklasan niya na positibo nga na may naganap na katiwalian kahit ng mga panahon na hindi pa siya ang pangulo, diyan sa DPWH, nagkasapu siya ng malawakang investigasyon. Kaya para magkaroon ng mabilis na pag-iimbestiga at magkaroon ng mabilis na pananagutan o mabigyan agad ng pananagutan itong mga may katiwalian sa ating gobyerno, nagbuo po siya ng independent commission. At maliban doon, hinayaan po niya na mag-imbestiga ang Kamara at ang Senado. Sa katunayan, sinuportahan pa nga niya yung pagbubukas ng pag-iimbestiga ng Blue Ribbon Committee sa pagbibigay niya ng USB na naglalaman ng ibang mga impormasyon o ebidensya na makapagpapatunay o makapagdidiin doon sa mga involved sa usaping ito. Yun po ang malaking kaibahan na nagawa ng ating Pangulo sa hindi nagawa ng nakaraang administrasyon. Ngayon, ang nangyayari ngayon, minamanipula, binabaliktad, sinisira ng kalaban ng ating Pangulo yung kanyang tunay na pag-iimbestiga. At ang nagre-react dito, alam niyo ba kung sino yung mga nagre-react? Yung mga taong mayroong malawakang nagawang krimen sa ating bansa. Isa na po dyan si Sara Duterte na nahaharap sa impeachment, nahaharap sa iba't ibang mga kaso, lalong-lalo na po itong si Paulo Duterte na mayroong pong 51 billion na hindi na malaman kung saan talaga ito nailagak o nailagak o naibigay o nagastos. Samantalang ang Davao City ay lumulubog pa rin po at lumalangoy pa rin po ang mga kababayan natin dyan sa baha. Ha? Papaalala ko lang ho dito po sa ating screen. So, sabi po dito, itong resulta. Sabi dito, narito ang mga detalye tungkol sa pahayag ni Pangulong Duterte tungkol sa katiwalian sa DPWH. Ito, babasahin ko lang po mga kababayan. Pag-amin ni Duterte sa kanyang mga pahayag, inamin ni Duterte, Pangulong Duterte, na talamak ang katiwalian sa Department of Public Works and Highway o DPWH. Tignan niyong mabuti ha. Pakinggan niyong mabuti. Unawain ninyong mabuti mga kababayan. Ang sabi niya, sa kanyang mga pahayag, inamin ni Pangulong Duterte na talamak ang katiwalian sa Department of Public Works and Highways o DPWH. So, ibig sabihin, pag sinabing talamak, grabe. Katulad ngayon, na natuklasan ng ating Pangulo. Grabe. Matindi. Diba? O hindi basta-basta. Kasi ang words na ginamit niya talamak. So, ibig sabihin, wala yung pinagkaiba sa mga adik. Talamak sa droga, talamak sa sugal, talamak. Diba? Pero anong ginawa niya? Anong ginawa po niya? Pumunta ba siya doon sa sinasabi niyang mga talamak na katiwalian? Wala. Nagsalita lang siya. Nagsalita lang siya. Kagaya din nung sinabi niya doon sa mga opisyal ng kapulisan, mga general, na sinasabi niyang involved sa katiwalian sa drugs. Na sinabi lang niya, pero ni isa walang nanagot. Naalala ninyo? Meron siyang binanggit. Excuse me po. 5 opisyal, general. Sabi niya ito ay sangkot sa katiwalian ng droga. Kasama pa nga yung daan bantayan. Diba? Yung dating colonel. Na ngayon ay general na, ngayon ay mayor na. Diyan sa Cebu. Nakulong ba? May nangyari ba doon sa mga sinabi niya? Siniwalat niya? Wala. Kasi hanggang salita lang siya. Puro salita, wala namang gawa. Wala yang iniwan dun sa kanyang paghahamon doon po kay Kaweldi. Nung hinamon niya nang hinamon si Kaweldi noon, hindi lang pumalag si Kaweldi dahil nakikita niya na mukhang lasing sa droga itong nagsasalita. Nung nawala na yung kalasingan niya sa droga, hinamon siya ni Kaweldi, pati si Baste. Lumaban ba? Wala. May isa walang lumabas kasi puro lang salita.
Diba? O, sabi ni Duterte, kahit sibakin niya ang lahat ng mga opisyal ng DPWH, hindi pa rin masusugpo ang korupsyon sa ahensya. Biro mo yung kaisipan na yan? Diyos ko po. Tingnan mo, yan ba yung dapat na isagot ng isang pangulo? Tingnan mo, parang sinabi niya na, para na rin sinabi niya dito na, bahala na kayo. Yan na talaga yung sistema dito sa bansa natin eh. Bakit pa ako kikilos? Bakit pa ako magpapaimbestiga? Bakit ko pa pananagutin yung mga ano dyan? Hindi naman talaga yan mawawala. Parang sinabi niya na, parang ang dating, kinonsinti niya. Ibang-iba ngayon sa ginawa ng ating Pangulo nung panahon ng nakaraang administrasyon, kinonsinti, hinayaan, maliban na hinayaan na kinonsinti pa, parang sinabi niya, sige, tuloy niyo lang yung pagnanakaw niyo sa taong bayan. Sige, tuloy nyo lang. Wala naman na rin pagbabago tong bansang ito. Sige, nakawan nyo lang ng nakawan. Tapos ngayon na pinananagot ng ating Pangulo, iniimbestigahan ng ating Pangulo. Tapos ngayon sisirain. Babalik ta rin pa ang ating Pangulo. Ano kayo, hilo? Mga tanga ba kayo? Tingnan niyo yung kabubuhan talaga ng... Diba? Alam ko, nakikita ko eh. Natatakot itong mga Duterte ito na masiwalat, maging si Bongo, pati ito. Marami pang iba. Diba? O ano pang sabi dito? Mga uri ng katiwalian. Ang pinag-uusapan po natin dito yung mga katiwalian na naganap noong mga panahon ni Rodrigo Roa Duterte. O ito. Ang mga uri ng katiwalian na binanggit ay kinabibilangan ng mga overpriced projects, ghost projects, at kickbacks. O biro nyo? So ibig sabihin, kung anong nangyayari ngayon, yun yung nangyayari noon. Ang kaibahan lang ngayon ay seryosong iniimbestigahan ng Kamara at Senado yung tungkol sa mga overpriced projects at ghost projects at kickbacks. Tapos ngayon sisirain ninyo ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na samantalang sa administrasyon niya, ngayon lang nangyari na nagkaroon ng totoong pagsisaya sa totoong pagpapanagot, totoong pagbibigay ng katarungan para sa mga Pilipino. Kaya nga pinag-aaralan ng ating mga kapatid, mga dilawan, mga pinklawan, sabi nila, hindi naman namin gusto na paalisin si PBBM. Ang aming gusto lang, magkaroon ng hustisya yung ginawa ng DPWH na noon pa mang panahon ni Rodrigo Roa Duterte ay namamayagpag na. Iba sa gustong mangyari ngayon ng mga Duterte na ginagamit yung kanilang mga aso para daw patasikin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantalang kung titignan natin, kung babalikan natin, mas matindi. Noon pa man nung panahon ni Rodrigo Roa Duterte, matindi na ang nangyayaring katiwalian dyan sa DPWH ng pinamumunuan po ni Villar. Diba? Sa katotohanan lang. Pag-usapan natin yung naging aksyon ni Duterte. Aksyon ni Duterte, sa kabila ng kanyang pag-amin, sinabi ni Duterte na limitado ang kanyang nagawa upang sugpuin ang katiwalian sa DPWH dahil sa mga legal at political constraints. Yan, okay. Sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, ba't niya sinabi yun? Sabihin mo kamo, hindi niya magawa na galawin ang DPWH dahil masasagasaan niya si Bongo. Ha? Tama ba yung binasa ko kanina? Mukhang alanganin ako dun tama nga pala. Baka mamaya ano pala yun, pasensya na kayo. Diba? So, kung titignan po ninyo, mga minamahal ko mga kababayan, noon pa man, talamak na pala yan. Yung tungkol sa overpriced projects, ghost projects, pati yung kickbacks na yan. Pero bakit walang nanagot? Diba? Kung matino kang Pangulo, dapat kumilos ka, mag-imbestiga ka. Hanapin mo, tukuyin mo, alamin mo. Diba? Tanging Pangulo lang natin ang gumawa niyan ngayon, tapos sasabihin nila, ano lang yan, pakitang, mga gago pala tong mga Duterte, panahon ng tatay ninyo, hindi nyo nga ginawa yan eh. So, ibig sabihin pala, kaya pala hindi kumilos si Duterte nun para hindi sabihin na napakitang lang. Gunggong pala itong mga Duterte na to eh.
Mga hayop kayo, nagkaroon lang kayo ng minsan na maltaas na kapangyarihan. Akala nyo na kung sino kayo. Kung titignan po ninyo, mga minamahal ko mga kababayan, talagang masasabi natin na ang motibo ng magkakapatid na to ay para makuha lamang ang kapangyarihan po ng ating Pangulo. Unang-una, kapag nakuha nila yung kapangyarihan ng ating Pangulo, hindi na po mananagot si Sara sa kanyang mga katiwalian. Tandaan ninyo, hindi pa nasasagot ni Sara Duterte kung sino si Mary Grace Piatos. Hindi pa niya nasasagot kung sino si Piwi. Hindi pa niya nasasagot kung papaano niya ginastos yung 125 million, kung papaano at saan niya dinala yung 600 billion na yan na dapat sana ay naituon o nailagay sa mga proyekto sa DepEd. Tapos ang galing-galing niya magsalita. Pero tulad ng sinasabi ko, inaasahan na po natin na hindi naman po mapapatalsik ang ating Pangulo dahil may mga isip naman po yung mga dilawan, maging yung mga pinklawan. At ang kukontra po dyan mismo sa panawagan ng mga DDS na paalisin ang ating Pangulo, mismong mga dilawan mismo, maging ang pinklawan. Dahil kung papipiliin sila, yung mga pinklawan at dilawan, kung saan ba sila, sa mga Duterte o sa mga Marcos po sila. Dahil kahit papaano naman, nakita po nila ang kaibahan, nakita nila ang kahusayan, kagalingan, makadiyos, makatao, kesa po sa mga Duterteng ito na minumura lang ang Diyos. Di ba? Minumura lang ang Diyos. Biro mo, murahin ba naman ni Duterte yung Diyos ng mga Kristiyano? Di ba? Dahil daw, kung talaga daw may Diyos, bakit hinayaan ng Diyos na magkasala si Eva at Adan? Tingnan mo yung niya, yung kaisipan niya. Hindi naman siya pare, hindi naman siya pastor, wala naman siyang kaalam-alam sa Biblia, pero nagsalita. Siguro yung natutunan niya na yan, natutunan niya kay Kibuloy. Diba? Kaya mas naniniwala siya na si Kibuloy ang Diyos, yung tunay na Diyos ay hindi. Diba? Oo. Ang kagaguhan ng mga yan. Sa mga kababayan po natin, so asahan na po natin na yung mga na yan, wala po yan, hindi po yan, wala po yung magagawa yung mga nila na yan. Ako nga, natatawa lang ako sa mga yan. Sa totoo lang, noong panahon ni Rodrigo Roa Duterte, meron siya mga proyekto na ginawa. Nasa katotohanan lang di ba? Palpak. Sa totoo lang, palpak. Gusto niyo pag-usapan natin yung tungkol doon sa Agasgas Bridge? Diyan po sa Sergeant Leyte? Dito sa ating screen, mga minamahal ko mga kababayan, sabi po dito, ang pinakamataas na tulay sa Pilipinas ay nasa panganib na bumaksak dahil sa pagguho ng lupa dulot ng malakas na pag-ulan. Natuklasan ang problema noong Agosto kung saan natuplak ang lupa sa pundasyon ng mga poste ng tulay. Mayroong 46.63 million na inilaan para protektahan ang tulay mula sa tuluyang So yun mga minamahal ko mga kababayan. Pero nagastusan na po ito ni Rodrigo Roa Duterte ng kung di ako nagkamali, daan-daang milyon din. 'Di ba? Pero tignan nyo, dahil sa tawag nito substandard. Yung alam ko, ang gumawa nito, kung di ako nagkakamali, mga Diskaya din, mga din ng mga sila Duterte din ng kasabwat. Di ba? Ito pa. Yung bangkiruhan. Yes. Kung maalala ninyo, ito, mayor pa lang si nito. Si Duterte nito. Tingnan nyo, Noong 2008, bumaksak ang Bangkiruhan Bridge. Kilala rin bilang Generoso Bridge. Dahil dito nagkaroon ng matinding trapiko at perwisyo sa mga residente. Inaasahan noon na matatapos ang pagkukumpani nito ng August 28 at 2008. Ngunit nagkaroon ng mga pagkaantala. Siyempre, wala pa silang nananakaw ito pa. Sabi dito, dito basahin natin. Tulay sa Pangasinan noong October 20, 2022, isang tulay sa Pangasinan ang gumuho kung saan
Dalawang sasakyan ang nahulog at nagresulta sa pagkasugat ng 4 na katao. Bagamat may mga tulay na itinayo sa ilalim ng Build program ni Duterte, mayroon ding mga tulay na nagkaroon ng problema sa panahon ng kanyang panunungkulan. Paano hindi magkakaroon ng problema? Halos lahat sa substandard. Diba? Pero ang nakalagay dun sa proyekto, ang budget is 100 billion. Nung tinignan ng ating Pangulo, ang nagastos lang pala 3 billion. So nawawala yung mahigit na 90 billion. 'Di ba? Kung titignan ninyo, kung kukuhanan natin ng pattern, kukuhanan natin ng kasaysayan o babalik tayo sa nakaraang administrasyon, yung pagkilos ngayon ng ating Pangulo tungkol sa katiwalian ng flood control projects na yan o katiwalian sa DPWH ay noon pa lamang ay nagaganap na. Kaya magkakaroon ng kontra yung sinasabi ni Villar at ni Pangulong at ni Duterte. Na sino paniniwalaan mo, si Duterte o si Villar? Si Duterte siya na mismo nagpahayag talamak. So ibig sabihin, yung nangyayaring katiwalian dyan sa DPWH noong panahon pa yan ni Duterte na hindi niya binigyan ng tugon, hindi niya binigyan ng aksyon na ngayon pa lamang kinikilos ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para ito ay matuldukan na. Ang problema lang, ang ginagawa nitong mga Duterte, parang gusto nila idiin na naganap yan sa panahon lamang o naganap lamang ang katiwalian dyan sa DPWH na panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi naman po natin mapagkakaila sapagkat bago bumaba sa pwesto si Rodrigo Roa Duterte ay nag-iwan po siya ng mensahe na dyan sa DPWH talamak na ang ghost project, maging yung overpriced project, maging yung lahat. 'Di ba? Kaya sa mga kababayan natin nakakaunawa, nakakaalam, hindi po yan sila sisigaw o hindi po yan sila magsasabing resign Marcos dahil alam nila na kung yung DPWH ay tinuruan na, kung sa bagay hindi natin masisisi si Duterte kasi kung yung sa customs nga imbis na ikulong niya yung kanyang itinilaga doon, abay, pinromote, ginawang direktor ng Bucor. Imbis na ikulong doon sa Bucor dahil nagkasala, abay hindi. Yun pa ang namuno. Yun pa ang naging direktor ng Bucor. Napunta nga sa Bucor, hindi naman siya nakakulong. Siyang nagbabantay doon sa mga nakakulong. Diba? Ang galing-galing nga ng hayop. Diyos ko po. Okay, sa mga kababayan natin, maraming salamat po sa inyong lahat. Sumuli po, tulit po rin sinasabi ninyo lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.